hahatiin natin siya, isang nilaga at isang sinigang. Kasi sa aking mga anak, merong paborito ang sinigang, paborito ang nilaga. Kaya hinati ko siya sa dalawang pagluluto. Ngayon, nilagyan ko siya muna ng sibuyas, whole corn pepper, at sa paglalaga ko, lalagyan ko siya ng celery at potato. At inuuna ko ang potato kasi mas gusto ko yung ang potato nadudurog. Kasi nung sila yung mga bata, ayaw nilang kumain ng potato. Pero ang way ko, palalambutin kong maigi yung potato. Kaya bago maluto yung ating nilaga, lutong-luto na yung potato para siyang nadurog. So yun ang way ko para kumain ng mga bata ng potato. Ngayon, kung malalaki na sila, okay na, pwede na nilang kainin yung potato. Pero mas gusto ko pa rin yung potato na nadudurog para medyo malapot ang sabaw. At kung napapansin nyo, kapag ako nagninilaga o sinigang, hindi masyadong maraming sabaw. Tama lang sa karne. Kasi minsan, maraming sabaw, naiiwan lang, ubos na yung karne. Kaya yun ang way ko na hindi masyadong masabaw, tama lang. O sige, lalagay ko na tong karne. Ito pala napakalaking bone marrow. Oopsie, lagay na natin. Na-pre-boil ko na siya. First boil. Okay. Pakuluan natin. At idagdag na natin yung ating potato at celery. Okay. Nilagyan ko pala siya ng isang beef cubes sa ating nilaga. Ayun. At sa ating sinigang naman, maglalagay tayo ng 1 pouch of tamarind soup. Minsan, sa aking panglasa, ang isa hindi enough. Kaya minsan, depende, minsan isa't kalahating pack nito. Ayan. Ito pala ang ating sinigang na beef ribs. Hahaluan natin siya ng shrimp. Ayan. Ayan natin kumulo. Pakasan natin yung apoy. Ayan, 10:30 na. Sana maluto bago mag-12. Ito naman ating beef cubes. Ayan. Ilagyan ko siya ng isa. Pampadagdag lasa. Mas marami ang nilagay kong beef ribs dito sa nilaga kasi yung aking bunso paborito to. Yun ang sinasabi ko sa inyo na mga anak tayong paborito to. Ayaw na itong sinigang. Kaya ibabalance natin ang pagluluto. Ayan. Yan ang ating unang luto sa New Year.
Yung mga nagdaang araw, puro tira-tira lang ang kinakain namin. Kaya bali ito ang unang pagluluto ko sa New Year. Ayan, corn. Ito naman sa sinigang. At yun naman pechay, repolyo. Ano pa? Yan. Una-una, naghihiwa na ako ng pansanghog. Yan, takpan natin at balikan na lang natin uli. Yan ang ating sahog sa ating nilaga, repolyo. Ito naman yung sa sinigang, sa nilaga, sa sinigang. At itong bok choy, kalahati sa sinigang, kalahati sa nilaga, at green onion. Yan. Buksan na natin. Lagyan natin ng timpla. Lagyan natin ng konting crushed pepper. Konting. Ganon din siya. Konting crushed pepper. Ilalagyan ko rin siya ng ating patis. So, konti lang. Madali namang magdagdag. Yan. So, ngayon, pwede ko nang ilagay itong ating corn para manamis-namis yung ating sabaw habang lumalambot yung ating karne. Lagyan ko na rin siya ng kalahating green onion. Yan. Lagay na rin natin yung kalahati sa sinigang. At ito namang ating hipon. Pwede na rin natin ilagay sa ating sinigang. Tapos isusunod na natin yung ating gulay. Yan. Ako ay naniniwala na anumang ating niluluto, dapat may halong pagmamahal. Yun ay pagmamahal sa ating mga anak. At higit sa lahat, sabi nga mas masarap kung kumpleto sa gulay. May karne, may seafood, at maraming gulay. Yan. Sige, takpan na natin. Takpan natin ng maliit lang kasi lumalabas yung tubig nag-i-splash. Yan. So balikan na lang natin. I-add ko na itong okra. Sa sinigang, dalawa lang ang vegetable natin. Okra at bok choy lang. Yan, okra at bok choy lang kasi tumitingin ako kahapon ng eggplant masyadong hindi maganda yung eggplant. Yung iba masyadong may mga
may mga consumer na pinipisiw yung yung ating eggplant, kaya pumapangit siya. So hindi na ako kumuha ng eggplant. So malapit na itong ating sinigang. Pakuluan ito natin ng mga 5 minutes. At susunod ko naman yung bok choy. Takpan natin. Konti lang. At tignan naman natin itong ating hot. Ating nilaga. Malapit na rin siya. Tikman ko kung tama na sa alat. Yummy. Sarap. Yan, pakuluan pa muna natin. Babalikan na lang natin uli para ilagay natin itong ating repolyo at bok choy. Tinikman ko siya pero kulang pa siya sa asin, kaya dadagdagan pa natin siya ng puro mga half. Yan, para may asin. Sarap. Pwede ko na rin ilagay yung bok choy natin. Ayan. Ito namang bok choy. Mukha lang siyang marami, pero pag lumabog na yan sa tubig, bababa yan. Maraming gulay, mas masarap. Takpan natin ng konti para maluto yung ating bok choy. Ito naman, hot. Tikman natin kung tama na sa lasa at okay na yung ating karne. Tingnan natin kung malambot na siya. Okay na, malambot na. So, tabi natin tong ating corn. Lagay naman natin tong ating repolyo. Lagay naman natin itong ating bok choy. Pasensya na, umalog yung camera. Sinishake ko kasi yung bok choy, may konti siyang tubig. Ayan, takpan natin at
nang maluto din yung bok choy. At ready na siya maya-maya. Ayan po, luto ng ating sinigang beef ribs na may shrimp at nilagang beef. Muli, maraming pong salamat sa biyayang ito mula sa ating Diyos. At share na natin sa ating mga anak. At kain po tayo. Muli, God bless everyone. Take care. Our first meal for the new year. Bye. Kain po tayo.